Kaugnay ng pagwawakas ng peace talks sa pagitan ng pamahalaan at ng Communist Party of the Philippines, New People's Army National Democratic Front. Makakapanim natin si Alexander Padilla, Chair ng Government Peace Panel. At by phone patch, Attorney Edre Olalia, Legal Consultant ng National Democratic Front. Magandang umaga, Alex Padilla at Attorney Edre Olalia. Magandang umaga, Howie, at kay Alex. Yeah. Magandang umaga rin. Okay. Sorry, attorney din kayo, no? Opo. Oh, yeah, okay. Attorney Padilla. Opo. Linawin lang po natin, have the peace talks between the government and the Communist Party of the Philippines ended? Terminated na ba yung peace talks? Di na kayo nag-uusap? Right now ho, hindi ho tayo nag-uusap dahil nung nag-uusap ho tayo nung February sa Amsterdam, ang nangyari ho doon ay imbis na pinag-usapan yung Declaration of National Unity, at yung ceasefire, ang napag-usapan ho doon ay nagpresenta sila ng 3 bagong dokumento at sabi namin, hindi naman yan ang dapat pinag-uusapan. No? Itong 3 dokumento na to, ito yung naglalagay ng pagbabasura sa CCT, pamana at Oplan Bayanihan at iba-iba pa. No? So sabi namin, kung ganyan lang rin ang special track na ito ay nagmula mismo sa CPP, NPA, NDF, kay Joma Sison, sige, sila na rin ang nagdeklara, no? Napatay na yung special track. So sa tingin nyo, itong mga bagong preconditions, unreasonable or unacceptable para sa gobyerno, ayaw nyo pag-usapan yun? Ayaw ho natin pag-usapan yun dahil hindi ho yun ang ng problema natin sa insurgency. No? Tapos yun, ayaw naman ho namin balikan rin yung tinatawag na regular track. Dahil dun naman ho, meron naman tayong 4 comprehensive agreements na pinag-uusapan. Isa pa lang ang natatapos natin itong huling 24 years. Ayaw ho natin umabot tayo ng another 72 years para lang matapos yung 3 pang agreement. So sabi natin, kailangan ng panibagong pag-uusap dito. Okay, Attorney Olalia, narinig nyo si Attorney Padilla. Sabi niya may mga bagong preconditions daw ang panig ninyo na mukhang unreasonable or unacceptable para sa gobyerno. At sabi ni Attorney Padilla, indication daw to na hindi kayo seryoso talaga sa negotiations. Ay Howie, yung mga sinasabi ni Alex, matagal na yan na paulit-ulit na binabanggit ng gobyerno na di umano preconditions. Hindi naman siya preconditions. Siya ay assertion na kailangan tugunan ng gobyerno. Mismo yung kanyang sariling pirma, no? Doon sa mga kasunduan na pinasok na nila since 1992 tulad ng Hague Joint Declaration. Ang siguro maganda i-share ni Alex na maliban doon sa mga peripheral issues na CCT, etc., ang talagang tunay na usapin dito ay paano mareresolba ang ugat ng armadong tunggalyan sa kanilang panig, sa panig ng kliyente ko at ng gobyerno. Kasi kailangan din siguro i-share ni Alex na palagi naman nila sa panig nila na itinutulak yung napaka-unprincipled na simultaneous, indefinite, and saka unilateral ceasefire. Yung pag-apply naman ng bilanggong politikal, nasa nasa kasunduan na nila yan, yung karil, ay yung tinatawag na Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees. At katunayan, noong 2011, kung hindi ako nagkakamali, ay pumasok sila sa isang kasunduan na pagpapalayain nga nila itong mga consultants. 13 lang naman yan out of the 450 or so political prisoners sa buong bansa. Napakaliit yan kung ikukumpara mo dun sa schema na mas importante na magkaroon ng usapan. So, Attorney Olalia, ang sinasabi nyo, itong sinasabing preconditions, hindi talaga preconditions. Gusto nyo lang mapag-usapan sa negosasyon. At hindi naman siya demand na gawin bago kayo mag-usap. Tama, kasi lang naman yan, kumbaga pumirma kayo sa mga kasunduan dati, siguro may expectation, reasonable expectation naman na ito pa rin yan bago pa makipag-usap ulit sa mas may hirap mang usapin sa panglipunan at pang-ekonomiya na naging sanhi ng itong armadong tunggalyan sa pagitan nila. Ang problema sa katunayan, ang nauuna sa kanila, fixated kasi sila dun sa unconditional ceasefire na hindi sinasagot yung bakit ba umaalsa itong mamamayan in the first place. Kasi hindi naman papayag ang aking mga kliyente na itali ang kanilang kamay. To start with, tingin naman namin ay ang gobyerno ay hindi makikipag-usap sa aming mga kliyente kung walang armadong puwersa naman yung aming mga kliyente to start with. Pwede naman makipag-usap habang nagigera, meron namang karil, no? Pwede naman magrespetuhan ng mga karapatan yan.
Pero para talagang masagot yung usapin, kailangan siguro pag-usapan muna yung mga basic problems para hindi pa ulit-ulit, pabalik-balik itong problema sa ating lipunan. So, Attorney Olalia, nabanggit nyo nga yung ceasefire. Bukas naman ang panig ninyo sa isang ceasefire. Kasi paano naman na mag-uusap ang dalawang panig kung nagpapatayan din, di ba? Alam mo, Javi, historically, makikita natin na ang aking mga kliyente nag-declare na yan ng ceasefire for different reasons. No? Kalamidad, may sakuna, kapaskuhan, goodwill and confidence building measures. Ito nga ang hulin, medyo mahaba nga yung ceasefire. No? Nag-usap kami sa Europa. No? Ang ayaw lang nila talaga sa totoo lang ay yung capitulation na tinatawag. Yung parang i-demobilize, disarm, tapos reintegrate sila nang hindi naman sinasagot. Bakit lumalaban itong mga NPA at yung NDF? Handa sila sa truce na tinatawag. Sa katunayan, nakasala ngayon sa table. May mga drafts nga, tama si Alex, may mga drafts na dapat seriously, earnestly, and consistently mapag-aralan nila. Kasi dynamics to ng peace negotiations wala naman sigurong problema kung kahit na diametrically opposed yung posisyon ng kliyente ko at saka ng gobyerno because after all, nakapagkasundo sila sa kanila. It took them several years. Pero ganun talaga Hindi pwede maging finish or not finish your patter papers itong solusyon sa mga problema na dekada ng umiiral sa ating bansa. Kasi resolution-based dapat. Do you resolve the roots of the armed conflict para magkaroon ng tunay tsaka pangmatagalan na kapayapaan. Hindi yung kapayapaan ng sementeryo, hindi yung kapayapaan na hindi nananahimik lamang sa harap ng karahasan, sa harap ng exploitation tsaka opresyon. Tingnan lang ang prinsipyadong ceasefire. Okay, Attorney Padilla, hindi naman daw preconditions yung pagbabasura ng mga social programs ng pamahalaan tulad ng conditional cash transfer, yung nabanggit nga kanina. Tawag nga ni Attorney Olalia, peripheral issues. Parang lumalabas, hindi naman ganun ka-crucial at hindi yun non-negotiable demand. So, hindi ba yun pwedeng issues na lang na pag-uusapan sa formal peace talks imbis na gawing dahilan para ibasura ang peace talks? Well, ganito lang ang aming karanasan dyan. No? Noong February 2011, nagkaroon na ng nagkasunduan na itutuloy na sana natin yung pag-uusap dun sa social economic reforms. No? Kaya lang, bago mangyari nun, ang ginawa ng CPP, NPA, NDF ay sinuspindi ang talks dahil hindi raw namin nare-release yung mga ilan nilang consultants. No? So, yun nangyari yun, suspendido na naman yung talks. No? At ito dapat peripheral issue yan. Ang problema lang ho natin, Howie, is that taon-taon na lang ganito Taon-taon na lang hindi tayo umuusad sa mga formal talks dahil meron mga nadetena, meron kasi yung BFA agreement na pirmahan, kasi may pinatay na ganito, yun walang katapusan. Ang gusto sana namin mangyari, hindi ba kung tayo magkakasundo sa peace agreement ngayon, kunyari, assuming ngayon, hindi ba natural na maging outcome yan ay ma-release yung mga prisoners? Yun ang natural outcome Ang gusto nila mangyari is ma-release muna ngayon at sa ating experience sa kanila is that out of the 6 na nirelease natin itong past 2 years, 2 ay bumalik sa underground. Anong klaseng pag-uusap naman yung kala natin tayo nakikipagkasundo sa kanila, part of the peace negotiations to, yung pala ay bumabalik lang rin para maggera. So, pero at the same time, bawat peace negotiations, kahit saan sa mundo, kailangan din ng mga confidence-building measures. So, well, what's wrong with releasing more political detainees as a confidence-building measure? Ang problema nga natin, Howie, 18 yan nung umpisa. 6 na nga ang nare-release natin. So, sinasabi niya parami ng parami. Itong gusto na palayain. Walang nangyayari. Umuusad ba kami sa talks? Hindi. Ang pag-uusad lang ay kung kailan raw i-release yung mga prisoners na ganito. Walang katapusan. Yan issue na yan has been ongoing for the past many years. Okay, itong issue naman ng ceasefire, yun ba precondition ba yan ng pamahalaan para ipagpatuloy ang peace talks? Ganito lang ho ang aming sinasabi. Kung sa MILF ay meron tayong ganung kasunduan, na pumayag ang MILF na tigil putukan, pero kanila yung mga armas. Bakit hindi pwedeng gawin yan ng CPP-NPA? Tapos nakita naman natin yung mga iba-ibang karahasan na nangyari this past many days, the last of which yung kay Gingona, Si Mayor Ruth Gingona. Yes. Ang gusto ba nila magtuloy-tuloy ang pag-uusap habang yan ay nangyayari on the ground na mismo? Mahirap Mahirap pag-usapan yan kung talagang wala tayong kapayapaan, pansamantala man lang sana. Okay, one final question for the both of you. So sa ngayon, tigil yung peace talks. What needs to happen para maumpisan ulit? May sinasabi kayong new approach. Can you care to elaborate? Sa akin palagay lang, dapat unang-una, dapat time and agenda bound.
Ibig sabihin, kunyari, pag-usapan natin ng 1 taon, itong pag-uusapan natin ceasefire, kung paano i-monitor, paano itutuloy. May mga deadline, in other may words. mga deadline. Hindi pwedeng forever and ever itong para usapan. may katapusan talaga. At pag hindi nangyari yung deadline na yun, di wala tayong pinag-usapan. Parang gano'n, ano? Tapos ang aming palagay, dapat nga talaga magkaroon ng katahimikan, no? Sa ano. At ito ay pwede ma-monitor ng mga church Meaning groups. ceasefire. Opo. Pero pwedeng i-monitor ng mga church groups or civil society para makita kung sino in violation, etc. No? Okay, Attorney Olalia, what needs to happen para maumpisan ulit itong peace talks na nagtapos for the meantime? Kasi yung time na sinasabi ni Alex, pasensya na, dapat talaga hindi mechanical or artificial deadline because the issues are very complicated and are deep-rooted. Pangalawa, dun sa political prisoners, sa totoo lang, hindi naman sila nag-release yan. Mga abogado ng mga kliyente namin ang nag-release yan. Pangatlo, notwithstanding, ang aming kliyente, yung negotiating panel, publicly sinabi naman na we are willing to move forward. As a matter of fact, historically, kung titingnan natin, re-review natin yung kasaysayan ng peace negotiations, it's always the NDF negotiating panel that has been redrafting, proposing certain solutions to impasses. So, sa bahagi ng handa pa rin sila basta ang tugunan lang yung lasting peace. Batay ang pag-resolve ng mga ugat ng armadong tunggalyan at hindi pacification o capitulation. Okay, maraming salamat sa inyong dalawa and the public still hopes you find common ground. Okay. Alexander Padilla, Chair ng Government Peace Panel at Attorney Edre Olalia, Legal Consultant ng National Democratic Front.